Ako ang iyong bangka, umayalit man ang alon ng panahon. Sabay tayo ahon. Ako ang iyong bangka. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 5th Sunday of Lent. Ako ang iyong bangka. Bago po ang lahat, isang pagbati sa inyo at sa ating lahat. Welcome na welcome po dito sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Mga kapatid, bakit nga ba ito ang napili kong pamagat? Ako ang iyong bangka. Ito po ay isang inspirasyon ko po sa isang awitin na Huwag Ka Nang Umiyak. Ito ay pinapopularize ni Gary Valenciano. Napakaganda po ito. At sa pamagat pa lamang, Huwag Ka Nang Umiyak, may tatlong bahagi dito na nakita ko napaka-importante na titingnan bago po natin pagninilayan sa Ebanghelyo natin. Ang Ebanghelyo natin ay hango sa Ebanghelyo na St. John chapter 11 verses 1 to 45. At ako ang iyong bangka sa awiting ito na pag wala ka nang maintindihan, Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. o figuratively sa mga hamon sa buhay. At sinasabi dito na ako ang iyong bangka. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Yun ang napakahalaga. Hindi kita pababayaan. Na dito nakikita ko rin po na napaka-involved po ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Nandyan ang presensya ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Yun nga, kinukunin ko itong ating awiting ito na Huwag Ka Nang Umiyak, dahil si Jesus din po ang nakita ko ngayon dito sa 5th Sunday sa ating Ebanghelyo, na siya din po ang nagpapahayag na gawin niyo akong bangka. Figuratively, naging bangka natin ang ating Jesucristo. Naging bangka natin ang krus na yan. Na ang krus na yan, walang iba, ay isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po kinakatakutan ang krus, o hindi po natin kailangan kakatakut-takutan natin ang krus. Tayo lumalapit dahil ang krus na yan ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Ganon din po ang bangka. Mga kapatid, at ang tatlong bahagi dito sa awiting ito nakita ko na sinasabi ito, Huwag ka nang umiyak, sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. bigyan natin ng pansin ngayon mga kapatid. Ang unang bahagi dito, dalawang bahagi po ang nakita ko dito sa ating Ebanghelyo natin ngayon. Una ay, ako ang iyong bangka. Ano po ba yung bangka? Yun ang nais ating bibigyan ng pagpapahalaga, yung bangka. At ang pangalawa dito ay yung mga sumasakay sa bangka. Balik-balikan natin mga kapatid. Unang bahagi dito, ako ang iyong bangka. Pag sabihin natin, ako ang iyong bangka, nais muna natin titingnan yung bangka. Ang simbahan baga natin ay isang imahen din po ng isang bangka. Yung sinasabi nga, ang bangka ni Pedro. So, napakahalaga po ito dahil makikita natin sa mga alons, sa mga unos, o ano pa, ang bagyo man, ang bangka ay hindi po exempted sa pagharap nito.
ang bangka, unang-una siyang humarap sa mga alon, sa mga unos o bagyo man. At figuratively again, makikita natin na bilang si Jesus ay ang ating bangka, ang unang-unang humarap dito sa mga alon sa buhay, hindi tayo. Ang unang-unang humarap dito sa mga alon sa buhay natin, sa mga unos ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, bakit ko ba nasasabi yon na si Jesus ang ating bangka? Sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin na pag isang bangka ay humarap ka sa mga hamon sa buhay. Bilang si Jesus ang ating bangka, bilang si Jesus ang bangka sa magkapatid na Marta at Mary at Lazaro, nasasaktan din po si Jesus sa mga pangyayari. At hindi lamang nasasaktan, kundi umiiyak din po si Jesus. At dito nagpapakita din po sa atin, nagpapahayag din po sa atin mga kapatid, na sa mga dinadaanan natin sa buhay, sa mga alon na hinarap natin, sa mga unos na hinarap natin sa buhay, mga suliranin ng buhay natin, hindi po tayo nag-iisa. Napaka-involved po ang Diyos dahil siya ang ating bangka. Gawin niyo akong bangka. At dito makikita natin kung paano naging bangka si Jesus sa magkapatid na Marta, Mary at Lazaro. Nung pinapadalhan ng magkapatid ng mensahe si Jesus ng kanilang kapatid na si Lazaro ay may sakit, ngunit si Jesus man po ay nananatili doon sa isang lugar na kung saan siya nagpo-public ministeryo. Nanatili siya dalawang araw doon bago siya bumabalik. Nung si Jesus ay nagtatapos na ang 2 araw, pupunta siya sa Judea. Ngunit sinasabihan siya ng mga alagad, Jesus, huwag ka pong pupunta doon. Huwag ka pong pupunta doon dahil babatuhin ka ng mga Hudyo. Galit na galit sa iyo mga Hudyo. Ngunit makikita natin yung pagmamahal ni Jesus, yung closeness ni Jesus sa magkapatid na ito. Mga kapatid, nung nandoon na si Jesus, makikita natin bilang isang bangka, ang unang-unang hinaharap niya ngayon, si Marta. Nung nabalitaan ni Marta ay parating na si Jesus, sinalubong niya ito. Sinalubong niya ito ng punong-puno ng paghinagpis, punong-puno ng lungkot. At anong sinasabi ni Marta kay Jesus? Jesus, kung nandito ka pa lamang, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Tingnan natin yung pagiging isang bangka ni Jesus, kung paano niya hinaharap yung napakalakas na alon na yon na sinasabi figuratively, sinasabi ni Marta. Imagine, nandoon ka, nakikiramay ka, dahil mahal na mahal mo itong magkapatid na ito. Ngunit yun ang sinalubong, parang i-blame ka. Parang it's presupposed na wala ka kasi dito, Jesus. Saan ka, Jesus, yung kami ay nangangailangan sa'yo? Wala ka kasi dito, Jesus. Saan ka ba kung kami nangangailangan sa'yo? Para bang nakakalimutan ni Marta? Para bagang sa isang awitin na ito na huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo at ko. Na yun ang nakakalimutan ni Marta. Ngunit para kay Jesus, napakasakit iyon. Napakasakit iyon na parang ikaw ang biniblame sa mga pangyayaring ito. Na ito ay nagpapahiwatig din po ang presensya ni Jesus. Kung tayo man ay nandyan sa kalungkutan, nakikiramay sa atin ang Diyos. Nakiisa ang Diyos sa atin. Hindi nga kumikibo si Jesus. Hindi ka nagsasabi si Jesus na mali ka, huwag mo akong i-blame. Bakit? Dahil yung salitang compassion, nilagay ni Jesus yung kanyang sarili sa kapakanan ni Marta. Yung paghinagpis ni Marta, nawalan ng kapatid. Alam natin mga kapatid, sa Book of Exodus, yung naging alipin, itong mga Israelitang ito sa kamay ng mga Egyptian. Anong sabi ng Panginoong Diyos kay Moses? Moses, naramdaman ko po
ang sitwasyon, ang paghihirap ng mga taong ito. Imagine, naramdaman ko kung itong mga taong ito ay hinarap nila yung mga alon sa buhay, yung paghihirap na ito. Naramdaman ko po. Dahil ang isang nagmamahal, pag nakita niya ang kanyang minamahal na may nangyayari sa kanya, hindi siya magpapakali. Naramdaman niya kung anong naramdaman ng taong ito. At yan din po si Jesus, mga kapatid. Naramdaman niya. At hindi lamang yun. Pumunta ito pagkatapos ng encounter na ito. Pumunta si Martha. Pinuntahan niya si Mary. The same ang sinasabi ni Mary sa sinasabi ni Martha. Jesus, kung nandito ka pa lamang, hindi sana mamamatay aking kapatid. Wow! Napakatindi. Yung lahat ng mga daliri ay nakatutok kay Jesus. Ganun na lamang ang alon na hinaharap ni Jesus. Ganun na lamang, parang hindi na yata alon, bagyo na ito, yung naramdaman ni Jesus. Ngunit again, nakikita niya si Mary nung pag-iyak niya ito, yung paghinagpis ni Mary at ni Martha. Sabi niya, saan ba nakalibing si Lazaro? Mga kapatid, makikita natin na talagang ang Diyos din po bilang isang bangka, bilang ating bangka, ay hinaharap din po niya ang mga alon ng buhay. Ngunit hinaharap man niya mga alon na ito, ang pagharap niya ay dahil sa atin. Dahil tayo ay nakasakay sa Kanya, gawin niyo akong bangka, gano'n din po ang krus na yan. Nandyan man makikita natin paghihirap, ano paghihirap na yan ay simbolo, isang paghihirap dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pagmamahal ni Jesus sa atin. Mga kapatid, makikita din po natin sa ibang mga ebanghelyo, sa encounter nga ni Pedro, di ba? Makikita natin nung si Jesus ay nililitis, nung sa harapan ni Pilato. Di ba, may mga tao nagsasabi na, di ba itong taong ito ay kasamahan ni Jesus? Napakatindi ang bagyo, napakatinding alon na hinaharap ni Jesus bilang ating bangka. Anong sabi ni Pedro? Dinideny ni Pedro, hindi ko po kilalang tao yan. Makikita natin, ikaw, minamahal kong alagad, pinagkatiwalaan ko, ngayon, i-deny mo ako. Kakalimutan mo na ako. Ang hirap yun, mga kapatid. At makikita natin, mga kapatid, hindi pa tapos ang encounter ni Jesus dito sa dalawang magkapatid itong si Martha at si Mary. Nagpunta sa libingan si Jesus at doon umiiyak si Jesus. Umiiyak si Jesus. Di ba, mga kapatid? No, kung paano niya nakikiisa, nakikiramay na sa mga pangyayari sa buhay natin. Kung tayo man ay nasaktan, kung tayo may humaharap sa mga alon sa buhay, kung tayo man ay umiiyak, ang Diyos din po ay umiiyak. At sabi ng awitin, huwag ka nang umiyak, mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. huwag ka nang umiyak. Para bagang, huwag ka nang umiyak, ako na lang ang umiyak. Wag na, ako na lang ang umiyak. Bilang si Jesus sa isang bangka, napakaganda po, mga kapatid. Bakit napakaganda? Dahil yung encounter again ni Martha at ni Jesus, no? Anong sabi ni Martha nung sinalubong niya ito? Sabi ni Martha, Jesus, alam ko kung ano man ang hingiin mo sa Diyos, ito ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Wow, napakaganda. Nandoon yung paging bangka, yung tiwala ni Martha na nandito ako ngayon sa bangka nakasakay. Nakasandal ako sa iyo, Jesus. Nagtitiwala ako kung ano man hingiin mo sa Diyos, ipagkaloob ito sa Diyos. Wow! Makikita natin, mga kapatid, kung yung tiwala ngayon at yung kinukompront nga ni Jesus, si Martha, Martha, naniniwala ka ba? Nandoon naman yung paging bangka ni Jesus ni Martha. Sabi ni Martha, yes Lord, naniniwalaan ako, ikaw ang Mesiyas,
ang Mesiyas na parito. Ang Mesiyas na parito, kita natin yung pagiging isang bangka ni Jesus. Nandun yung tiwala at pagiging isang bangka ni Jesus sa pagharap sa mga alon sa buhay. Makikita natin anong mapupuntahan dito. Nabuhay si Lazaro. Nabuhay si Lazaro. Nagbigay ng paalala sa atin na kung tayo nakakasakay sa bangka, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, may muling pagkabuhay na hindi nagtatapos ang buhay natin sa mundong ito. Sa mga hinarap natin sa araw-araw nating buhay, sa mga hamon sa buhay, pag tayo nakasakay, pag tayo naniniwala, kumakapit tayo ayon sa isang awitin. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. At sabi nga ni Jesus doon sa encounter niya kay Tomas, nung si Tomas din po ay nagtatanong, Jesus, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Anong sabi ni Jesus? Bilang isang bangka, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Makikita natin yung isang bangka sa kanyang paglalayag, mga kapatid. Tayo nakasakay. Hinaharap man natin ang mga alon sa buhay, nandoon yung bangka. Siya ang ating maging daan. Anong direction, anong destiny natin? Buhay. Buhay na walang hanggan. At yan, mga kapatid, dyan din po ang cross. Mga kapatid, anong lesson para sa atin dito ngayon sa Lenten season na ito? Alam ko sa ating mga kapatid na may mga pangyayari din po sa buhay natin at tayo naging isang bangka. Naging isang bangka na pagminsan tayo din po ay biniblame ng ating mga mahal sa buhay, ng ibang tao. Dahil tumatayo tayo sa katotohanan. Sumisigaw tayo sa katotohanan. Pag minsan tinatalikuran tayo bilang isang bangka, ayaw ko na sa'yo. Ngunit it doesn't matter. Kagaya din po ni Jesus. No? Na nag-offer siya na siya ang maging isang bangka. Tayo na din po nawa ay maging isang bangka sa ating mga kapatid na nangailangan. Tayo na din po ay maging isang bangka sa mga mahal sa natin sa buhay. Tayo din po ay maging isang bangka sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, sa ating mundo ngayon, nandun yung gera, sa simple nating paging isang bangka, maging daluyan nawa tayo ng kapayapaan. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.